This episode is brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya. Plus sa panalo. Salamat Kim Chu at welcome mga papa. Ito po si Ingo at kasama pa rin natin ang host ng Konichi Mates. Walang iba kundi si Tristan Ting. Ayan, Happy New Year ulit. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko sasabihin yung Happy New Year sa episode na to kasi kailan ba tayo nag-record? Nung isang araw nag-record tayo, sabi ko rin Happy New Year eh. Oo. Siguro buong January, mag-Happy New Year lang tayo. Tingko buong January. Pero ito nga, speaking of mga buong January tsaka mga dating mga episode, itong episode na to, sasagutin natin yung yung rant ni Ingo dun sa past episode. 2 episodes ago siguro yun 2 episodes ago. Yung kasi nagrarant siya, nagrereklamo siya bakit daw mas gusto ni Sven yung nanay ni Sven. Oo. So ako ginawa ko, nag-research ako diyan kung ba't nga ba gano'n kasi yung misis ko, alam mo naman tayo dito sa tatay nagre-research tayo dito. Kasi seryoso tayo dito. Hindi kasi nga, ako rin naman na-experience ko rin naman 'yan. Yung mga anak ko, mas gusto rin yung yung nanay nila. And ang dami ring nag-comment doon sa episode na 'yun na sinabi, "Linggo, hindi ka nag-iisa. Ganyan din. Yung anak ko rin sinisilipan yung nanay niya pag nagbibihis." ibang hindi nag-iisa naman yun eh. Ay nga, naisip ko tayo na, iba pala to Pero hindi, yun nga, yung mga batang, yung anak na lalaki, ganun talaga. Mas gusto nila yung nanay. So, ayun. So, napag-isipan namin na, yun nga, parang totoo nga na hindi nag-iisa si Ingo, na aminado naman tayo, lalo na yung mga tatay, na para tayong third wheel sa sarili nating pamilya. Na, di ba? Parang ganun eh. Kaya nga eh. Tsaka, ito, disclaimer lang, itong episode to, hindi to chismis at hindi din to manyak topic. Magkakaroon din tayo niyan, pero tungkol ito sa psychology ng mga bata. At medyo ipapaliwanag din namin ng malinaw kung saan ang punot dulo ng lahat. Pero Tristan, sa tingin mo, bakit may favorite parent na face ang mga bata? Bago yan, magbabalik ang dabas. Ito, kung nagtataka kayo dito sa ads namin kasi kung tugtog kung tugtog lang yung, kung hindi kayo nanonood ng video, malamang tugtog lang yung narinig nyo tapos Bingo Plus. Yung ad na to is more on, sinasabi lang nito na pag nag-download kayo ng app, secured yung data ninyo and secured yung secured yung data ninyo with Bingo Plus pagka naglaro kayo. So hindi siya kagaya ng mga ibang app na Renegade or Renegade app. Ito, secured to and sigurado na safe lahat yung bank account nyo, yung personal details niyo. Safe yan lahat sa Bingo Plus. Oo, kasi hindi na nila kailangan nakawin ang pera nyo. Kusan yung ibibigay ng pera nyo. So anyway, doon sa tanong, Tristan, bakit kaya may favorite parent face ang mga bata? Hindi, kasi ito, yun eh. Una-una dito kasi may sinasabing idea na attachment at saka development phases. So, may ito yung sa modern psychology na sinasabi na normal lang naman daw to. And
kadalasan hindi naman 'to kasi 'di ba nga nabanggit nung isang listener natin na, nag-comment na sabi niya yung anak niya sinisilipan yung nanay. Oo. So, ano siya, hindi naman siya sexual or parang nangyayari 'to sa mga bata, eh, from 3 years old to 9 years old nga daw. Pero Um, magpo-pause lang ako, Tristan. Ikaw Go. ba naalala mo ba na ginaganyan mo din yung nanay mo? Kasi ako naalala ko, eh. Ang naalala ko sa Yung kanya is nanay ko ano, eh. kasi hindi nahihiyang naghuhubad sa harap namin, eh. So, parang Ah, sa'kin naging normal na lang na nakikita ko, okey. nakahubad Hmm, yung nanay ko ta's sabi ko, oo. okey. So, yun lang, parang naging normal sa'min. So, hindi namin Hmm. feeling na binobosohan yung nanay namin. Kasi Ako naglalakad yung nanay ko hubad-hubad sa bahay, eh. So, okey. Ako yun. naalala ko na ano, gusto ko pa rin dumede sa nanay ko ng 3 or 4 years old. Mingipin na ako nun, Tapos dahil gusto na akong pigilan ng nanay ko na dumede, naglagay siya ng sili sa boobs niya, hindi sa mismong ano, nipples, kasi Mm. half-day yun, eh. Oo. Tapos ang ginawa ko lang daw, ang kinuwento sa'kin ng nanay ko, ang ginawa ko lang daw, pagka-dede ko, siyempre dumampi yung labi ko sa ano, sa boobs niya. Pinunasan ko yung labi ko, ta's pinunasan ko din yung dedein ko. Dede niya Ta's yung ta's dumede ulit ako. eh, pero si Rocco hanggang 5 years old gusto ng dumedede pa rin yun. Dumedede pa rin? Si Rocco, tumigil lang dumede si Rocco nung namatay yung tatay ni Luis kasi kailangan niyang pumunta sa Pilipinas. So, Okey isang linggo siyang walang dede. So, oo. ano namang dedehin niya sa'kin, wala. Kaya nga, gusto mo dedehin mo, wala kang makukuha diyan. Baka kabagin pa siya 'no? Oo. So, dun lang tumigil si Rocco. Parang alam ko prep na nga siya, dumidede pa yan si Rocco, eh, or magpe-prep na siya, dumidede pa yan kay Luis. Pero yun nga, tumigil na siya. And siguro yun nga, kaya nga babalik ko lang ulit dito sa kung bakit nga ganito yung face, may sinasabi kasi na ano, eh, dalawa yung theory. So, Hmm, umpisahan ko na yung sa olden days na theory, na sige. ilalayo dito yung, may sinasabi kasi na Oedipus at saka Electra concept Ano yung na Oedipus tsaka Electra concept? Yan ba yung si ayan, ano, sa Marvel na Electra? hindi. Ano ba yan? Hindi, ano 'to, eh, yung kay ano 'to, concept 'to ni Sigmund Freud nung ano, nung buhay pa siya. Si Sigmund Freud ano 'to, psychologist 'to. So, kaya nga ni-research nga talaga namin 'to kung bakit ba ganyan. Actually, yung unang research ko nga akala ko eto lang 'to, 'tong Oedipus and Electra concept lang 'to, Oo. na yun pala outdated na pala 'to. Pero sasabihin na rin namin kung ano 'tong, outdated na concept na 'to, psychological concept na 'to. Part daw 'to ng psychosexual development theory ng Mhm. mga ano, ng mga bata. Na yung 'di ba napapansin natin yung mga batang babae gusto nilang pakasalan yung tatay nila, 'di ba? "I want to Hmm, marry you, dad." Tapos sobrang ano sila sa tatay nila, protective sila na, "Di ako lang." Parang, nakikita natin yan sa mga TikTok videos, eh, yung pinapaalis nung anak na babae yung nanay, kasi siya oo, oo. happy nung tatay, Oo. na dapat Cute siya lang nun. gano'n. So, Oo. yun daw yun yung ano, yun yung Electra concept. Ah, Complex. complex pala, Electra Kumbaga complex. sa kumbaga sa Oedipus para sa lalaki, ta's yung Electra Oo. complex para sa babae. Oo, Galing. yung Oedipus complex ang galing yan kay Sigmund Freud, tapos in-expand lang yan ni Carl Jung, na ginawa niya meron yung Electra complex na para sa mga babae. So, yun nga, disclaimer lang ulit, tandaan lang natin na ano 'to, historical theory 'to. Hindi lahat ng Oo, sinabi ni Sigmund Freud tinatanggap ng modern psychology ngayon. So, eto oo. dito yan nanggaling. At saka ano, sa tingin ko yung Oedipus complex, nanggaling dun sa Greek mythology na yung King Oedipus na pinatay niya yung tatay niya para pakasalan yung nanay. Yun, mismo, tama. Ang Oo. galing mo, Ingo, Sabi mo kanina Siyempre. hindi mo yan alam, tapos ngayon sabi mo alam mo. Kaya ayan pala yun yung kaya nga parang nagkakaroon siya ng sexual intonation na parang, yung anak gusto niyang i-sex yung nanay. Hindi, parang ano lang siya, eh,
Face lang ba? Yung It's just a face. hindi, yung nagiging territorial siya pagdating sa tatay niya. Oo, Na oo. parang ako kasi yung mga anak ko ganyan, eh, pagtatabi ko kay Luis pinapaalis ako. Or gusto Kaya ni Rocco matutulog siya sa gitna namin ni Luis, ganyan. kaya Or pala kunyari hindi kayo niyayakap ko nagkaroon si ng Luis. Ano 'no? kaya pala hindi nagkaroon ng number 3. Oo. O kaya 'pag niyayakap ko maski yung kay Rigo dati, 'pag Ah, niyayakap ko si Luis pinapaalis ako, eh. maski si Iiyak. Rigo. Oo, Okey. maski silang dalawa gano'n. Kaya nga 'di ba, kung sa mga nakikinig kayo nung mga earlier episodes nitong Tatayhood, nakuwento ko rin na nagseselos ako sa anak ko. Oo. Kasi Ah, masyado niyang sinusolo si Luis tapos si so Luis yung talagang focus niyan may sa bata. kaagaw kung ibig sabihin ang tagal mo na palang may kaagaw. Since kay Oo, Rigo hanggang kay Rocco. tapos hanggang naisip ko tinanggap ko na lang na gano'n yata talaga, eh. So, yun nga kaya nga sayang nga 'di ba hindi ka nag-iisa. Oo. Pero yun nga, Pero ay yun nga yung sinabi mo go, sorry. kanina, at na ano, na pagdating kay Sigmund Freud, ito yung kumbaga old ways or ito yung dating mentality tungkol sa psychology, Historical historical. theory daw 'to. So Oo. ano naman sinasabi ngayon para ng modern psychology tungkol diyan? Well, yun nga, eh, sayang nga sana nakapag-guest tayo ng psychologist para mas na-e-explain nila 'to, eh. Pero yun nga, based sa mga na-research ko lang online, yung, Oedipus tsaka Electra complex, hindi na daw yan ginagamit ngayon. Mas ginagamit na ngayon yung attachment theory. Hmm. Attachment theory, boundaries at emotional development. Yung, core concept naman niyan is, yung innate need na yung mga tao, pinanganak na with the drive na meron silang, anong tawag dito? Meron silang form of attachment o na for protection para sa survival nila. So, yung idea nito supported daw 'to ng evolutionary principles ng mga hayop. So, ibig So, sabihin mas safe yung mga bata kapag kasama yung nanay nila? Bigwasan ko kaya 'tong anak ko ngayon dahil diyan. kaya Gago yung ka, kaya nga feeling nila safe, eh, kasi bibigwasan mo. Hindi, feeling ko nga kaya nga gano'n kasi nga siguro yung isa pa 'to, napapanood ko kasi online. May mga napapanood ako yung mga TikTok videos or mga sa YouTube na Hmm, yung mga tatay daw kasi gusto nilang lumaking malakas yung mga anak nila. So hmm. tayo, mas firm tayo, mas strikto Strict. tayo, mas Oo. disiplinado tayo na minsan 'pag dinidisiplina natin yung mga nanay nandiyan lagi to the rescue, eh. Na wag Mm. naman ganyan. Na tayo tinuturuan lang naman nating maging sustainable yung mga anak natin, eh. Na Oo. kagaya nga lagi kong sinasabi na para wag silang maging bugok paglabas Oo, nila sa tama. wild. So, ayaw lang natin na gano'n. Pero yun nga, since nakikita nitong mga batang lalaki na 'to na, inaano siya, nung tatay inaano, na sa nanay ko baby pa rin ako, eh. So, pumapanig sila sa nanay. Kagaya ni Sven. Si Sven Oo. laging dinadala yan ni ex-wife mo sa sa time Sa mall. zone. Oo. Ikaw lagi mong Eh, pinapagawa ng homework ta's pinagpe-painting mo lagi. oo, So kasi siyempre, kailangan kong kumita, eh. Pinagkakitaan ko yung painting ni Sven, eh. so, parang gano'n. And isa pa, yung susunod na concept pa dito, yung caregiver and responsiveness. Na yung quality ng caregiver and interaction na ginagawa ng isa sa mga parents. So, puwede rin siguro na baka kasi normally talaga yung mga batang lalaki mas close sa nanay, yung mga batang babae mas close sa tatay. Na ako naiintindihan ko naman diyan kaya yung mga batang lalaki mas close sa tatay kasi mas protective yung tatay, eh. Mm. Protective yung tatay pagdating sa anak na babae. Oo. Pero grabe 'no? Paano kaya kung same-sex lang yung parents? May ibang way pa kaya, Tristan? Yan dahil diyan ano yan, Ingo, dahil diyan magbabalik ang dabas. Dabog. Panalo sa bingo, bus, 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 bus. Panalo
welcome ulit sa Tatay Hood. Sa mga hindi nyo nakita yung ad, tukol nito sa tatlong platforms or tatlong ways para makapaglaro kayo sa Bingo Plus. Isa sa app, isa sa website, at isa sa physical store. Ayan. Ayun. So, Tristan, balik tayo doon sa topic. Paano kaya kung same-sex yung parents? May pagkakaiba kaya? Pero magandang tinanong mo yan, Ingo, O tapos sa bakit? akin mo pa tinanong dahil yung mga Siyempre. tao dito sasabihin sa akin, "Ay, si Tristan, ano yan, bakla hater yan, ganito yan, takot yan sa homophobe." Hindi, pero ito in all seriousness, based sa modern research, wala naman daw solid Mm. walang solid evidence na magkakaroon ng problema kung yung bata nasa same-sex household. Pero Ay, may pero? Oh. ito based from kakilala ko. Oh. Yung tatay niya bading. Oh. Single parent. Bading Yung na tatay niya single parent. parang ewan ko paano niyang naging tatay yun pero ampun yata siya or something. Kapitbahay namin 'to. Oh. Bading yung tatay niya. Yung tatay niya yung lumalabas ng bahay naka-nighties, mga gano'n. Bading As in gano'n. cross-dresser, okay. Oo. Well, hindi not necessarily cross kasi panot na nga siya, panot na, tapos may bigote nga, tapos lumalabas naka-nighties. Parang Bear gano'n. siya. Isa siyang bear. Parang siguro gano'n. Oo, so siya yung tatay nun yung kumakatay ng baboy na mag-isa, gano'n, Talaga? Tas oo, kinakatok oo. ka humihingi ng asukal habang naka-nighties. Pero Kirsten? yun, napansin namin, nung bata siya, parang mas matanda ako dito, Nakita ko nung bata 'to parang medyo babading-bading siya. Hmm. Tas mga kaibigan niya yung mga kapatid ko. Oh. Tas lagi nilang niloloko, bading, bading, bading. Kapitbahay niyo sa sa Oo, Pilipinas. Akala ko kapitbahay kapitbahay namin. niyo sa okay, oh. Tas niloloko nila bading, bading. Tas naging kalaro nila sa basketball, Oh. na-develop na parang What do you yun mean nga kwentuhan na-develop? namin nung kapatid ko, na-develop na hindi naging bading. Okay, okay. Pero makita mo siya, nung bago siya naging katropa nung mga kapatid ko tsaka nung Oh, mga nagba-basketball sa'min, parang hmm. medyo bading siya. Pinanood ko nga namin yun nung tinutuli, Nandun kami Okay. sa lahat ng bahay nila, Buti nga hindi pa uso yung cellphone Camera. camera nun, Oo. Tinanong namin habang tinutuli, kasi ang ano nga namin, niloloko akala talaga namin bading siya nung bata. Oh. Kasi nga parang medyo malambot siya. Hmm. Kasi nga lumaki siya ewan ko kung dahil yun yung nakita niya sa tatay niya, pero isang instance lang 'to. Pero kagaya ng sabi ko nga, wala namang proven study ito, Pero yun nga, ta's Ah, sumama siya sa mga ibang mga barako, oh. naging ngayon may asawa na, may anak na, maganda na yung buhay, okey na siya. Hmm. So Hindi ko naman siguro sinasabing pangit yung buhay niya kung naging bading siya, pero oo. naging normal yung ano Hmm. niya. So ang sinasabi mo is regardless kung ano yung sexual orientation ng ng tao, yung biggest predictors nila kumbaga sa development ay yung yung behavior sa bahay, yung consistencies, yung mga boundaries na set siguro nila sa bahay na bawal magdala ng jowa, ganun, or tsaka emotional safety siguro. Kaya so Oo, far naging okay yung Pero kasi lately mayroong mga balita na yung dalawang pilotong babae na nag-break up sila. Yung dalawang influencer na piloto na lesbian. hmm, Sila una kong na naalala nung nasabi mo na meron kang kakilalang bakla na tatay na may anak. So naisip mm. ko ay sayang kung nagkatuluyan pala itong dalawa tapos nag-ampon magiging example natin sila in the future. Pero anyway, sorry gusto ko lang i-mention 'yan. Pero yun nga, Pero yung totoo dito, oh, yung ano dito, hindi hindi issue yung yung gender nung mga magulang. Kung oo. same-sex partner yan, kung dalawang tomboy, dalawang bakla, hindi ano yun. Ang ano dito is kung papaano silang pinalaki, yung mismong kagaya ng sabi mo, yung boundaries tsaka yung behavior ang ano dito, ang Ang issue dito. oo.
Sabagay, Oo. sino yung favorite mong Si YouTube OG na Diaz. OG Diaz, si OG Pero Diaz. puro babae anak niya, eh. Wala pa Puro siyang anak babae ba? lalaki. 5 babae anak nun. Galing 5 babae anak ni OG Diaz. Sakto pala. At least, madaling kumbaga, madali. Feeling ko madali sa kanya magpalaki ng babae dahil yung Pero orientation yun nga, eh, siguro, parang in-assume ko lang. feeling ko nga, yun nga parang kay OGD, eto na pinanood ko 'to, ma-release lang tayo ng konti, may time pa naman tayo. Sige. Napanood ko 'to sa isang podcast. Oo. In-interview si OG Diaz. Sa podcast 'to nila, yung wala pa ring title ang podcast namin. Parang yun yung title ng Sino? podcast, eh. Sila Sila Angelica Janice de Panganiban ba yan? Belen, si Jelly de Belen, Carmina Villaruel, tsaka si Candy Akala ko Pangilinan. okay, yung mga okay, So nag-guest na si OG Diaz. So tinanong nila nga na, "Paano yun? Meron kang anak, meron kang asawa. Bakit gano'n? Pero bakla ka?" Oo. So parang sabi ni OG Diaz, siya talaga gusto rin niya yung babae kasi before niya napangasawa yung asawa niya ngayon na may anak siyang Oo. 5, meron siyang girlfriend. Girlfriend, Ah, girlfriend. na inagaw siya nung asawa niya ngayon dun sa dati niyang girlfriend. Wow, ang gwapo ni Oh, OG ang Diaz, gwapo, 'di ba? pogi. Tapos eto pa nung hanapin niyo 'to, nasa YouTube 'to, napanood ko 'to kasi nanonood ako ng mga basura sa YouTube. Sinabi niya Oo, sinabi niya rin dun sa sabi daw yun nga, nung parang ginost niya yung una niyang girlfriend para kasi one night stand lang daw sila nitong asawa niya ngayon. May ginagawa oo, may girlfriend siya talaga. Tapos oo. itong pangalawa So, niyang yung naanakan niya, nag one night stand sila. nag-one night. So nang-chicks pa siya. Matindi. Tapos Matindi. nabuntis niya. Dun sa one Oo. night stand nila, nabuntis niya yung Lumabas babae pa, ang galing. na meron siyang girlfriend, Oo. Tapos ginawa niya nung nagpa-interview yata siya sa TV, hindi ko matandaan yung kwento, in-introduce sa TV, inintroduce na niya yung Baby yung mama nabuntis niya. niya, girlfriend niya, Oo. si Oo. Mommy Soul. Kilala ko 'yan, yung mga same tawag nila si Mommy Soul, eh. So pinakilala niya na. Tapos napanood daw nung pamilya nung girlfriend niya, Yung ex niya. napanood nung nanay niya sa TV. Oo. Nanay nung girlfriend niya. Sabi daw nung nanay niya, kaya sinasabi ng nanay nung girlfriend niya, sabi daw, Oh. "Kaya sinasabi ko sa iyo, eh, magbo-boyfriend ka na lang, bakla pa." So pero yun na, pero 'pag inisip mo, pero makita mo okey yung mga palaki nung mga anak. Oo. Sayang nga, sana si OG Diaz puwede nating mag-guest kaso siyempre masyado ng mataas yung nun, eh. Kaya ako nanonood na lang ako ng mga interview sa kanya, pinapakinggan ko, ano ba kayang nito, ta's dito isi-share sa Tatayhood. Oo, ni-relay mo na lang. Oo, nire-relay ko na lang kasi hindi natin kayang bayaran si OG Diaz, eh. Oo Hindi, nga. pero yun, tsaka isa pang napakinggan ko dun sa mga kuwento nga nito ni OG Diaz, yung mga anak niya, kasi may mga tanong lagi, paano yung sa school? 'Pag nakita, bakla yung tatay, kinailangan mo bang i-explain sa anak mo na kung sino ka, na bakla ka? Oo. Siya daw hindi, eh. Kasi alam na niyang wala naman daw siyang tinatago, eh. Alam na nung mga anak Oo. niya, nakamulatan na ng mga anak niya gano'n siya, bakla siya. Oo. Eh, papaano sa school? Sabi niya, kaso bago pa nila nakilala yung anak ko, kakilala na nila ako, na ako si OG Oo. Diaz. So, Oo. automatic na reaction daw ng mga kaklase, artista pala yung tatay mo. Gano'n lang, wala na. So, Oo. baka sa case niya gano'n, pero baka sa iba, baka mamaya sa mga nakikinig, may kakilala kayo diyan na, bading or tomboy, tapos may anak. Oo, Sabihin niyo baka puwede namin message nyo silang i-guest kami. dito sa message Oo. niyo sila, message niyo kami. Baka puwede nilang i-share yung kwento nila dito sa Tatayhood. So anyway, balik tayo dito sa topic natin. O kaya kahit klosetang bakla, tapos i-ano na lang namin, i-blur na lang namin yung mukha or something. Oo, ta's baguhin natin yung boses. Oo. Ginawang ngongo 'no? Gago, Ay, sorry. Anyway. Nasa na pa tayo? Ayun. Pero ito, balik tayo dun sa sinabi mong na
na ayun nga yung face sa mga bata, yung Oedipus Flex at saka Electra. yung ngayon na attachment theory, Oo. boundaries at emotional development. Siguro doon natin papansinin kung ano ba yung normal na baka mamaya baka face lang naman yun ng bata eh. Kasi 'di ba ako shinare ko na nung 3 years old ako or 4 years old gusto ko pang dumede. Si Rigo gusto pa si Rocco gusto pang dumede din. Tapos eventually nawala din sa isip niya nung nawala yung mami nung nagbakasyon yung nanay niya sa Pinas for a week. So feeling ko, yun nga, may face talaga. Tsaka yung mga nagko-comment sa atin last time regarding sa sisilipan yung ayun si Sven, sisilipan yung nanay niya, tapos iba pa natin listeners, sisilipan yung mga nanay nila. Hopefully, yung nanay lang nila yung sisilipan at hindi yung nanay ng iba. Pero ayun, kumbaga walang mali siya, walang Oo. inappropriate behavior. Tsaka in terms of yung nakaka-function, hindi siya nagiging sagabal sa daily life. Parang ano lang 'yan, parang yung tetebats. Okey lang mag-tebats as long as nagfa-function ka. Ayun, Oo, yung hindi ka na nagfa-function. maka-function kasi gusto mong Mag-tebats jacks lang. lang ng jacks, 'di ba? Oo. Tsaka yun nga, yung sa inappropriate behavior, siguro masasabi nating inappropriate behavior 'pag kunyari 13 years old ka na tapos sinisilipan mo yung nanay mo or tipong dinidikit mo yung titi mo sa nanay mo. Siyempre yun inappropriate behavior na yun. Pero, speaking of dumidikit ng sorry, meron kasi akong kilala, hindi ako ito, yung inaanak ko, ang ginagawa niya, pagkaligo niya, yung titi niya, dinidikit niya sa yaya niya tsaka sa nanay niya. Actually, si Rocco ganyan din. Dinidikit niya yung titi niya kay Luis. Tapos nagpapatawa, didikit niya. Iniisip ko Tapos tangina o kaya naman. gagawin, well minsan hindi lang kay Luis, minsan sa akin, o kaya gagawin, papakita yung titi niya. Matigas daw yung titi niya, papakita, "Look, it's getting big." Gaganon lang. Yun, ganun yung ginagawa. Si Rocco ganun ginagawa. Tas si Rigo tumigil lang gawin yung mga gano'n nung nag-teenager na. Nung mga naging 11 or 12. Dati kasi Ah, ginagawa ni Rigo lumalabas ng kwarto, nakahubad. mm, Tas oo. ginagawa shine-shake yung titi, pinapakita sa'min tas shine-shake. Pinapakita kay Luis, shine-shake. Eh, dati yung parang ano na siya, may bulbul na. Oo. Tapos gumaganon, Gumagano'n papakita. pa rin Kasi kahit isip bata pa, bumubulbul. eh. Oo. Parang mga 11 gano'n, Oo. pakita. Tas nung huli, ngayon nahihiya ng magpakita ng nakahubad sa'min. Siguro Ayun, na-realize na. Pero na-realize niya, ito "Tangina mali 'to." Tristan, sa mga ito feeling ko ito red flag 'to. Nagkaroon ba ng instance na nagma-manipulate yung mga anak mo sa iyo regarding sa closeness nila ng kanyang nanay na, papaano ba? Parang sinasabi niya sa nanay na ay di pala, actually mostly kay Luis pala dapat 'tong question na 'to or ikaw Mm, kung masasagot mo 'to is, ako napapansin ko. oo, napapansin mo na sinasabi nila Rocco na, "Mami, nanay hindi mo na ako pinapansin o hindi mo na siguro ako Si mahal." Rocco gano'n siya ngayon, parang ano 'yun, eh, parang minsan nga sobrang si Rocco kasi medyo seloso siya pagdating Oh, kay Luis. Kunyari malapit, hindi ko naman nakikita na manipulation, pero ano siya, eh, kunwari si Luis nag-spend time siya gi kay Rigo, oo. mati kaagad, "You're not spending time with me." Mga Nagi-guilt gano'n, trip siya. seloso. Nanggi-guilt trip siya. Oo. So, yun ginagawa niya yun. Um, So, red siguro flag naisip pala ko, red flag pala yun 'no? red flag ba Okey. yun o ganun lang talaga siya? So, Eto, madalas ako nakasulat sa iniisip ko research siya, yun red nga, flag, eh. eh. So, naisip ko, madalas pagka gano'n ine-explain ko sa kanya na Oo. kasi feeling niya sa kanya lang yung mama niya, eh. Hmm, oo. Siguro 'tong mga nandito na red flag, kung ganyan sila, ganyan yung mga bata hanggang tumanda sila. Sasabihin mong umabot na sa 16 'no? 16 Gano'n pa gano'n rin. pa rin, 'di ba? Putang ina. Tapos yung wala silang boundaries Oo, na yung sumisiksik sa
pagitan niyo. Sumisiksik sa gitna niyo na Oo. 16 na nakasiksik pa sa inyo. Ewan ko, kasi baka naman 'tong mga na-research namin na 'to baka kasi marami dito sa dito sa Australia, yung mga kakilala naming mga Pilipino, kahit teenager na yung mga anak natutulog pa rin sa kanila, katabi pa rin nila, eh. Hmm. So, puwede kasing sinasabi lang nung mga dito sa mga nabasa natin na mga research, baka western ano 'to, kasi sa western lagi dapat may boundaries na o Oo. pagka baby pa nga lang may boundaries na sa kanila, 'di ba? Kailangan may Mm. sarili ng kwarto, eh. 'Pag Oo. baby pa lang iiwanan mo Okey. naka-baby monitor na lang, eh, Oo. Kaya nga 'di ba? anyway, western, oo. So, tayo kasi kahit hangga't gusto mong tumabi sa magulang mo, walang problema, dito kayo sa kwarto namin. Oo. So, Ano 'yan din yun, eh, sa'min parang sa'min birth control din yun, eh. oo, yun Yung birth control totoo. Sa'min ganyan, si Rocco sa'min pa rin natutulog. Si oo. Rigo 'pag pinapatulog ko sa'min ayaw na niya. Siya may Oo. boundary siya na, "Hindi, gusto ko kasi sa kwarto ko, eh." O kaya Oo. sabihin ko, "Sige, diyan na ako matutulog." "Hindi, ayoko Ah, may katabi." so ngayon kanya-kanya silang yung magkuya Oo, hindi hindi. sila magkatabi okey, kanya-kanyang kwarto Hindi, na ang talaga sila. katabi namin si Rocco matulog, Mm. 'yun. Ano ba 'to, 'tong isa ginagawang emotional partner ang anak, paano 'to? Ay baka Ma-explain, ano hindi yun, ko rin alam, eh. yung emotional part ang siguro feeling ko diyan ay ang ibig sabihin niyan, imbis parang ano, parang sila yung magkaka-jive, sila yung nagko-comfort sa isa't Ah, isa, yun. oo. Pero ang Pero 'yun problema nga ay go, sorry. pero kasi ang problema kasi niyan dun sa emotional partner, ang nakita kong kaya din 'to red flag, kasi kung emotional partner ka ng iyong anak, hindi ba parang misaligned kayo in terms of maturity? Kung ano ba yung Mm, kinaka-frustrate mo, ano ba yung ayun, ano ba yung emotion mo as a 40 years old versus emotion mo sa 10 years old o to 16 5 years years old? old. Oo, or 5 years old. Pucha, Tsaka 'yun nga parang ano din, ano siyempre as much as possible ang dapat na partner mo yung asawa mo, eh. Lagi nga oo, dapat 'yan, 'di ba? Pina-prioritize oo, mo dapat yung asawa mo, oo, hindi tama. yung mga anak mo. Oo, may responsibility ka sa mga anak mo, pero number 1 priority mo pa rin yung ano mo, yung asawa mo. Mm. Kaya ayun, ito mga tatay, real talk lang. Sa tingin ko ano dito, maka-relate din ako dito. Well, definitely makaka-relate ako dito kasi feeling ko talaga spare tire lang ako ni Sven na ako lang yung kumbaga andito lang ako para, ano ba, disiplinahin or dalhin sa school or kung alam mo yung mga bagay na hindi quote and quote fun sa buhay niya. At usually yung nanay niya yung nagbibigay ng ano, na na ano, yung nanay niya yung nagbibigay ng fun sa buhay ni Sven. Kaya sa tingin ko 'pag sinabi ni Sven or ng anak niyo na na mas gusto niya yung nanay niya, dapat siguro mag-relax na din ako. Kasi alam Oo, kong ano, temporary lang 'yan at lalaki din siya na mare-realize niya na olats pala yung parehong magulang niya. gago. Hindi, pero ako Pero sa'kin same din 'yan, Same din yung nararamdaman ko na, ako lang yung tagaluto tsaka tagabili mm, ng mga laruan nila. oo. Tagaluto nung mga pagkain nila na nararamdaman ko lang na pero pagdating sa mga emotional needs, talagang yung nanay nila yung mas, sa case si Rocco, sa edad ni Hmm, Rocco ngayon, yun gano'n. Na yung sa mga usap-usap, sa mga emotional needs, si Rocco tumatakbo pa rin siya kay Luis. Pero si hmm. Rigo kasi nakita ko nung nag-teenager na, nung lumaki na ano, mas ako na yung kinakausap, eh. Mas ayaw na nga niyang kausap yung nanay niya, eh. Kasi sabi niya, "Tanga kasi hindi niya nage-gets yung mga memes." Yun nga, si Rocco, mas ano pa rin siya kay Luis. Si Rigo, nararamdaman ko mas unti-unti na kagaya nga yung sabi mo 'di ba, na kung ganyan yung nararamdaman ninyo, temporary lang 'yan. Kasi nakita ko Mm, 'yan kay Rigo, eh. Nung oo, nagsimulang maging teenager, parang mas nagiging malapit na siya sa'kin, eh. Kasi nga oo. parang
mas nakikita niya na mas relatable ka, nage-gets ko no? yung ano 'no? Mas relatable ka. Oo, mas nagiging relatable na ako. Sa Kasi yung tingin ko mga trip niya naiintindihan ko. sa tingin ko kaya ka mas naging relatable dahil sa The Broden Podcast nila Santi at Ay, Jules. oo. Oo, yan talaga yun kasi nga eto sasabihin na naman nila, kasi Skibidi Toilet. Hindi na Skibidi Toilet. Hindi, yung The Broden Podcast sa totoo, nakakatulong yan sa'kin kasi mas naiintindihan ko yung mga internet memes. Tapos Mm, makikita ko, ito pala 'to yung sinasabi nung anak ko. yung Kunyari yan, yung mga tumutugtog sa horn. 6'7", mga ganyan. Pinag-uusapan nila yan dun. So yan, try ninyong pakinggan yan, The Broden Podcast. Mga konyo yung mga nandiyan pero ano, marami akong natutunan sa kanila kahit, feeling nila napakawalang kuwenta ng pinag-uusapan nila. Marami akong napupulot na mga tidbits of information diyan Na para para sa mga sa mga anak ko. teenagers. Oo. Oo, 'yan. So, siguro ang dapat siguro natin tandaan na yung mga anak natin or well, sa case ko, yung i yung Asawa ex-wife mo. ko is yung dati kong asawa, hindi ko siya kakumpetensya sa anak ko kasi nga co-parenting kami. Dapat kaming mag-work together for the welfare of the child. Tsaka sa case mo yata Tristan, yun nga sinabi mo, hindi naman 'to forever, baka phase lang 'to. Tsaka hindi yung sa hindi kakumpitensya ako, kasi ako I learned it the hard way. Kasi Mm, feeling ko dati kakumpitensya ko yung anak ko, eh. Na umabot sa point nag-aaway kami ng asawa ko, eh, kasi dahil nga nakikipagkumpitensya ako sa anak ko, eh. So, yun nga dapat hindi mo kakumpitensya yung anak mo. Tapos kagaya rin nga nung na-experience ko, ngayon ko nakikita na hindi nga forever kasi ngayon mas ano kami nung mga anak ko, mas nakakasundo ko na yung nung tumatanda na si Rigo. And yung pangatlo, kahit ito sa'yo, kahit Ingo, kahit co-parenting kayo, 'pag inisip mo, ikaw pa rin yung modelo ng healthy adult relationship ng anak mo. wow, salamat Tristan. Tsaka ano, recap lang, para malinaw ang Oedipus at Electra complex. Ito ay galing sa early psychology theories ni na Sigmund Freud at nila Jung. Marami sa ideas na Carlos to, Jung ba yun? Carlos Carl Jung. Jung? Oo. Marami sa ideas na to ay kino-consider na outdated ngayon kaya mas titignan ng modern psychology na ang attachment boundaries at emotional development. May mga malalaking studies din na nagsasabing walang significant difference ang development sa mga bata kung same sex. So wag kayo mag-judge ng mga homosexual na na parents. Parents, oo. Or Ito nga, opposite sex na maraming magulang. nagju-judge kasi diyan ng mga homosexual parents na parang, "Ano yan lalaki yung mga anak ninyo, ganyan?" Wag Oo. nating i-judge yun. Ito coming from me na 'to, Coming So, from walang ano yan, walang difference yan yung development ng bata kung same sex or opposite sex ang magulang. So, wow, yun lang bait para ah. lang malinaw, yung Oedipus at Electra complex, galing yan sa early psychology theory ni Sigmund Freud at Carl Jung. So, Mm. yun nga, sinabi na yan ni Ingo, outdated na Ayan. yan lahat ngayon. So, meron na tayong bago ngayon, yung attachment, boundaries, at emotional development. So, Pero mga papa, tandaan, walang manual sa pagiging magulang. pero araw-araw may natututunan. Salamat mga papa. Tara, magbasa tayo ng 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 ewan comment. ko Oo sa'yo, nga, madaming comment. comment dito, Kakalabas Basahin lang natin. ng 90s episode natin, ang dami na kaagad comment, Pero siyempre ang babasahin natin yung episode 156. 156 pala. 'Di pa ba Oo. natin nabasa 'tong 156? Oo nga 'no, nabasa na pala natin 'to. Siyempre Nabasa siyempre natin babasahin natin yung yung 157 pala, yung kakalabas lang. Kaya kung konti lang yung mga comments na na nabasa namin, babasahin na lang ulit namin sa next recording. Okay, yung first Oo. comment galing kay Aha Arellano. Yon, meron na. I'm the purse. Ito, yung susunod na comment is galing kay Tito Miggy. Happy New Year mga papa from Dam Ma'am KSA. Sinagot ko 'to, sabi ko,
napaisip ako kung saan yung KSA, Kingdom of Saudi Arabia pala. Sana sinabi mo Saudi. Pero ito sabi niya, sumagot siya, "Sorry Papa, more blessings sa inyo mga Papa. Sana more episodes pa. Isa kayo sa mga karamay naming mga OFW sa abroad. Educational pero funny and uplifting. Lalo na para sa mga tulad natin na parents na. Daming tips how to be a good dad." Uy, thank you, Tito Miggy. Mag-comment pala ako dyan. Not necessarily good dad kami ni Tristan, pero we're trying to be one. Oh, yan. We're trying to be a good dad. Pero ito, sabi ni Louie, endorse nyo na lahat kahit si Malabanan. Yung sumisip-sip ng Poso Negro. Basta sana basahin nyo yung walang kwentang mga comments namin. Happy New Year, mga papa. PS, kung gusto gusto kayong resbakan na bata, Tristan is the name. Kung may gusto kayong resbakan na bata, Tristan is the name. Salamat, Louie, sa pag-promote. Si Edward De Pedro. Nagkatotoo ang isang hula kay Titi. Ano nga ba yun? Yung nagka-gout ako. Ayun ba yung hula? Yung sa health mo? Hindi ko alam kung yun Hindi ko alam Baka yun. Ito, sabi ni Jomar Estuesta. Sayang the first. Welcome back, guys. Si Tristan talaga ang ultimate hater. Don't change. Oo, hindi talaga ako magbabago, Jomar Estuesta. Heart natin yan. Ito, si Alexa. Happy New Year, mga papa. Nakikigamit lang ako ng Spotify account from my GF. But I've been binge listening to your podcast lately. Ganda ng chemistry ninyo at saka nakakatawa. Lalo na yung umiinit ang ulo ni Tristan Ting. Miss ko na si Ingo sa Machong Chismisan. Sana bumalik siya doon. Pinapakinggan ko lang yung old episode ng Machong Chismisan na nandun si Ingo. Balik ka na, Sir Ingo. Hehehe. Sinagot niya ni Ingo. Anong sinabi ni Ingo? Ang sabi ko dyan ay salamat sa suporta. Nako, wag niyo encourage si Tristan na uminit ang ulo at hindi na ako babalik sa MC kasi may restraining order. May restraining order ako. Mag-Patreon ka na lang. Salamat, Alexa. Ayan, Alexa, www.patreon.com/papapatreon. Pero ito nga napansin ko, nung hindi tayo nag-live, hindi uminit yung ulo ko. Hindi so maganda uminit yung ulo mo? Uminit ba yung ulo ko ngayong recording na to? Hindi, di ba? So titingin ko, maganda hindi tayo nagla-live. Kasi nakakainit yung ulo ng mga commenters pagka sa live So yun lang, tapusin na natin dito. 45 minutes na tayo Alright, salamat mga papa. Salamat mga papa. Bye.